Kapag sinabing Batangas, kapeng barako at lomi ang unang pumapasok sa ating isipan. Pero alam niyo ba mga kapuso, there's more to Batangas than just kape and lomi? Yan ang tutuklasin natin ngayong gabi sa bayan ng Malvar. Lulusong tayo sa ilog. Ayaw pumapasok eh. Oh, ito. Kuya, kinakagat niya ako. Ayan. Hindi po pwedeng ligitin. Alalahan niyo po. Yan. Diyos ko, kahit maliliit ha. Grabe kayo mga gat ha. Dito rin tayo aakyat mamaya. Parang mas mahirap umakyat dito. Wait lang! Kuya, gumagalaw yung puno! Di ba ito malalaglag? Ha! Pagod na ako, wait lang. Di ka pa ba matatanggal? Makakasama rin natin ang komedyante at aktres na mapapanood gabi-gabi sa Beauty Empire, si Divine Alcina. Puno niyo po ma'am ang dalawang sakong yan para mapuno po. 2 sako po ang pupunuin ko. Kakargahin ko po ito. Po ma'am. Lahat ng yan hindi namin naaatrasan para matikman ang mga pagkaing ipinagmamalaki ng Malvar, Batangas. Sarap. Sarap to. May gata, tapos may alige. Ang bayan ng Malvar matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng Batangas. First stop, Alulod River. Meron daw ritong seafood na maliit at mailap pero panalo naman sa sarap. Ito ang talangka o katang kung tawagin ng mga taga-Batangas. Para mas madali silang mahuli, kailangan muna nating ihanda ang niyog na gagamiting pangpain. So, eto ngayon, susunugin natin ng konti para may smoky flavor siya. Tapos, ilalagay natin ito ngayon dun sa ilog. Tapos, hihintayin natin na yung mga talangka, maamoy nila, tapos pumasok sila doon sa loob. Tapos, pag nakapasok na sila sa loob, kukunin na natin sila. Kakainin na natin. Ang mga nasunog na niyog ang magsisilbi ring trap na itatanim sa ilog. Pero mga kapuso, hindi pala ganun kadali ang daan patungo sa ilog na iyan. Kailangan mo munang bumaba sa bangin na may 300 metro ang lalim. Dahil matarik ang bangin, safety first. Sa tulong ng mga safety officer ng Malvar, Batangas, nagkabit sila ng lubid para may mahawakan kami. Dito rin tayo aakyat mamaya. Parang mas mahirap umakyat dito. Hindi pala biro ang bumaba rito, kaya naman kailangan ng pag-iingat. Ano ba naman itong mga hagdan na to? Pang giant? Upo na lang ako! Ayoko mahulog! Ikaskas ang puwet! Makalipas ang kalahating oras, nakarating na kami sa ilog. Ngayon naman, lulusong na tayo sa ilog ng Bilukaw. Mangunguha tayo ng mga talangka. Si Kuya Rick po ang kasama natin. Siya po yung nagsunog kanina ng... Eto na naman eh. Kala ko mababaw. May mga butas na naman dito. Lagi na lang ako nadadali ng mga butas. Eto po yung sinunog ninyo kanina, no po? Mainit-init pa ha? Ano na po gagawin natin dito? Bali, tatrap po natin to sa talangka po. Ilalagay po natin sa ilalim sige. ng tubig. Iipitin po natin ng bato. O, sige po. Katulad po nito. Opo ma'am. Ito, pwede na dito. Ito, gaganitin ko to. Opo ma'am. Yan. Tapos lagay natin sa Opo, gitna. ipitin po ng bato sa ilalim ng tubig. Kailangan nakalubog itong Opo, ma'am. butas. Opo ma'am. O pag Yan. ganito siya. Oo, ganyan. Po, Ganyan. ma'am. Tapos iipitan po. Tapos iipitan sa taas para hindi lumutang. Okay po ma'am. Okay na po. Dito. Opo. Yan po yung paboritong taguan ng mga katang. So ito ngayon, ilulublob natin sa tubig. Tapos iiwan natin ng 24 hours. Bukas babalikan yan. Pero ang mga niyog na itinanim kahapon, oras na para tingnan kung may nahuling katang. Ay! Diyos ko, Lord!
Ayun, meron po. May umaakyat po. Ala kuya, ang liit-liit naman ito. Maliit po. Sobrang liit kuya, walang makakain dito. Talaga pong minsan maliit, minsan po malaki. Sana makahanap tayo ng malaki. Ala, nahulog! Pinakawalan ko talaga kasi baby lang siya. Joke lang. Ayan na siya. Ay! Ayan, nahuli na natin. Ang liit. Katang. Ay, tatlo, kuya! Meron pa! Apat, kuya! Ibig sabihin, ito pong lugar na to, ano nila talagang tirahan. Kuta to, kuta. Punta nila. Ayaw pumapasok. Aray! Ay, kuya, kinakagat niya ako. Ayan na. Hindi po pwedeng higitin. Alalahin po. Yan, yan. Diyos ko, kahit maliliit, ha? Grabe kayo Opo. mga gat, ha? Pagkatapos manguha ng katang, kailangan namang akyatin ang bangin pabalik. Extra challenge talaga. Mahirap manghulihin ng katang, sulit naman ang linamnam. Perfect itong iluto sa gata. Sa isang kawali, igigisa ang luya, bawang at sibuyas. Para lang po huwag malansa ang Kaya meron. crabs ang luya. Opo. Sunod Ang po gata natin na. ang gata. Titimplahan ito ng patis at saka ilalagay ang siling haba o kinumpas kung tawagin ng mga taga rito. Pag kumulo na po yung gata, ilalagay Lalagyan na na po po ito, natin ito. ang katang. Katang. Pag yan po'y pumula Diba? na, pupula po yata ito. Di ba? Yung katang, nahuli siya sa nyog. Ngayon, niluluto siya sa nyog. Lungkot ng buhay nila, no? Opo. Ating Naluto siya sa nyog, tapos lagyan natin ng niluluto sa nyog. takloban natin ng kaunti para Hahayaan itong kumulo hanggang sa maluto ang mga katang. Kapag pumula na ang katang, ilagay na ang mga nilagang kalabasa. No po, nilagay na po namin ang kalabasa. Kasi po, pumula na po yung katang, hindi na siya maitim, naging mamula-mula na siya, nilagay na namin yung kalabasa. atin na po ilagay ang apo na iyan. Pagkukuluan ito hanggang sa maluto ang mga gulay. Makalipas ang ilang minuto, luto na ang ginataang katang. Ano kaya ang lasa? Worth it ba talaga ang hirap natin sa paghuli nito? Abangan mamaya. Malawak at mayaman ang lupain sa bayan ng Malvar. Perfect na taniman ng iba't ibang fruit-bearing trees tulad ng langka. Sa Barangay Bilukaw, matatagpuan ang pinakamaraming puno ng langka sa bayan ng Malvar. Mangunguha tayo ngayon ng langka para makapagginata ang langka tayo at saka makapagpapak tayo ng langka. Eto, may nakikita akong mga langka dito. Ayan. Ang tanong, mukhang madali lang naman kunin. Ang problema, dapat iwasan nating gumanon siya sa lupa, di ba? So, kailangan siguro talian yan. Tuturuan tayo dito ni Kuya. Kuya, magandang araw po. Anong pangalan niyo po? Roliwagan po. Rolly. Roliwagan. Paano ko tatanggalin yung langka dun sa ano? Pag May itak akong dala, may itak. Ito po. Time out muna sa paglusong, akyat naman tayo sa puno ng langka. Ito. Apo yan, sige po. What the? Ay! No! Tita? Apo yan, diyan na po. Pwede nyo na pong ilusot ang tali. Kapit po kayo, ma'am.
Ganyan. Opo, bantayan niyo po sa gitna. Baka malaglag. Ay, basta i-fix niyo lang po na nababagtin po kagaya ko kanina. Ganyan. Sige po, paikot. Wait lang, pose. Sige po, takoy ano paalala. Parang mali. Wait lang. Girl Scout, Girl Scout, Girl Scout. Girl Scout. Kalimutan ko kung paano yung pagtatali ng mga Girl Scout eh. Yung ano kami, yung ano namin, Scout Master eh. Ayan, okay. Sige, kuya. Gets na. Pwede pala sa ulo. Ako sa ito. Sige po, baba na po. Tapos ito, hawakan niyo po bago po tayo. Hawakan ko rin. Kapag naitali na ang langka, pwede nang tagain ang sanga nito. Pwedeng hiwain lang. Wait lang! Baka malaglag. Kuya, pwede mong hawakan na? Hawak ko po. Sige, kahit. Hawakan mo, kuya, ha? Wala akong buwelo, eh. Dito! Mali. Hindi ka pa ba matatanggal? Ito na! Wait lang, ha? Mapwesto ako maganda. Maya-maya pa, Yan na! Ayan na! Wait lang po! Sige po, suksok niyo na pong gulok. Suksok! Ang bigat, kuya! Sige po, alalay po ako. Tama. Wait lang. Sige po. Yan. Sige. Ayan, sige po. Ayan na. Woohoo! Wait lang po. Ano na po? Hihiwain na natin yung langka. Ganyan lang? Apo po, tulak. Di po. Tulak. Diin. Pwede po. Paikot. Yan, ganyan po. Yan. Yeah. Bukas na po. Yo. Yan na. Yan po, malambot. Tamis. Ito matamis. ang mga langka na itinanim nila Kuya Rolly kabilang sa variety na Magnolia. Mas maputla ito kumpara sa ibang klase ng langka. Pero pagdating sa tamis, hindi ito magpapatalo. Marap! Kapag hinog ang langka, masarap itong papakin. Kapag hilaw naman, masarap itong ulamin. Alam niyo ba mga kapuso na ang langka ay isang popular na alternative to meat? Hindi masyadong overpowering yung lasa niya kapag hilaw. Nakaka-absorb siya ng maraming flavor. Tapos very fibrous pa siya. Kasama ko ngayon si Chef Mark at ang ituturo niya sa atin ay isang popular na meat dish pero pwede pala sa langka. Caldereta. Sa isang kawali, maglalagay ng margarine. Ayan. Igigisa ang luya, bawang, sibuyas at kamatis. Ayan. Lumambot na ng husto yung kamatis natin. Pwede na natin ilagay yung susunod na ingredients. Ito po ay tomato sauce. Ketchup. Opo, ang dagdag kulay dito. Lagyan din ito ng toyo at oyster sauce. Timplahan ito ng asin, paminta, at saka ilagay ang gata. Lagyan ito ng atsuete water, liver spread, at cheese. Sunod na ilalagay ang napakuluang langka. Titimplahan ng kaunting asukal at saka pakukuluin sa loob ng 3 minuto. Kapag napakulo na, lagyan ito ng siling haba. Tikiman time na! Actually ako, favorite ko ang ginataang langka. Ang sarap. Pero ito, bagong twist to ah. Pwede na palang ikaldereta yung langka ah. Pero ang susi sa tagumpay, kailangan malambot talaga yung langka. Masarap ah. Malinamnam siya. Yung nalalasa mo yung asim-asim, pero nandun yung linamnam. At saka ang perfect na pagkakaluto ng langka, talagang sumama na yung lasa doon sa langka, na-absorb na niya ng tuluyan. Love it! I love it! May nangunguya ka pang cheese doon, no? Ano? Bukod sa mga langka, malawak din ang maisan sa bayan ng Malvar.
Ngayong araw, inabutan pa namin ang mga magsasakang nag-aani ng mais. Aba, meron daw gustong tumulong sa pag-aani ng mais. Ang aktres at komedyante na si Divine Ausina. Asa ka, Bukira! Ano po sa ni Ma'am Cara na mamitas ng mais? Ako ho? Opo, Ano pong sabi nyo? Ale? opo. Ito po sa ako. Kasi nyo ho yan. Ito ho? Opo. Akala ko naman, ipapamana na ni Ma'am Cara yung maisa na ito. Yun pala, pagtatrabahuin ako. Sir, nag-chick-tint ako para today eh. Magtatrabaho na po ako. Opo, ma'am. Tama ang narinig mo, Divine. Sabi ni Kuya, para hindi maging corny, kailangan daw tumulong sa pag-aani. O, sige po, punuin niyo po, ma'am, ang 2 sakong yan. Dalawang sako po ang pupunuin ko. Kakargahin ko po ito. Opo, ma'am. Ma'am Cara, ano ba itong pinasok ko? Japanese white corn variety ang mga mais na inaani nila Divine. Ito ang mais na kadalasan nating sinasahog sa mga gulay. Kuya, malapit na ba tayo sa 2 sako? Matagal pa, ma'am. Matagal pa, kuya. Sabotahe ito, inaalipin mo na ako, kuya. Okay lang po, ma'am. Sige, trabaho pa. We have arrived in our destination. Kuya, nasan tayo ngayon? Dito na po natin, ma'am, ibababa at ititinurin po yan dito. Titinurin. Ano yung titinurin, kuya? Ay di, pipilihan po. Ano yun po, yung malaki at maliit. In English, isusort. Opo, ma'am. Pagkatapos isort, Ay di, saka po dadali ng palengke, ma'am. so pipiliin natin according to size at quality. Primera, segunda, at tercera. Sinusort nila according sa laki ng mais. Tama, Kuya Bini? Okay. Ay, nakakapagod naman pala itong pag-ani ng mais. Grabe. At dahil masipag ka, Divine, meron ka raw masarap na reward. After natin manguha ng mais, ay, syempre, magluluto na tayo. Kasama si Nanay Alice. Nanay Alice! Ayan, Nanay Alice. Ano ang lulutuin natin ngayon, Nanay Alice? Bulang lang na mais. Sa isang kawali, igigisa ang luya, bawang at sibuyas. Hugas bigas. Hugas bigas. Pangatlo po ba yan? Pangalawa o una? Pangalawa. Pangalawang hugas bigas. Ilalagay na rin ang ating bidang sangkap, mais. Pakukuluan nito at saka ilalagay ang sitaw. Ating ihuhulog na ang patola. Ito na. Naino, para siyang may cornstarch, ano, yung kanyang Oo, malapot texture. talaga siya. Pero wala tayong nilagay na cornstarch yan. Yan ay purong mais. Titimplahan ito ng asin at paminta. At saka lalagyan ng malunggay. Makalipas ang ilang minutong pagpapakulo, luto na ang bulanglang na mais. Ay, ang sarap. Perfecto bilang appetizer. Para kasi siyang crab and corn soup. Parang ganun yung naiisip ko sa kanya. Diba, tumataas yung kilay? Pag tumataas yung kilay, merong nalalasahang masarap eh. Kumbaga merong spark. Ganon. Nagkalat din ang mga puno ng niyog sa Malvar. Kayanin mo kaya, Divine, ang umakyat sa puno para makakuha ng makapuno? Kinakabahan ako. Naalala ko yung mama ko, mga mahal ko sa buhay. Parang okay naman ako kanina, pero nung nilagyan ako ng harness, parang ninenervyos. Miss Cara, kaya pala ako yung pinadala nyo dito ngayon. Nakakatakot pala. Pero kaya ko to, mga kapuso, para sa inyo. Tawa-tawa lang yan, pero nanginginig yan.
Tagaytay, Piñas, Muntinlupa. Dito pala yun. Ayun, oh. Ay, yung bahay namin! Ayun, oh! Mama! Ano sa inyo to? Oh my God! Ang taas, men! Tayo nang makakapitan. Oh, eto na, oh. Oh, andyan pala kayo. Kanina pa pala kayo dyan. Diyos ko, hindi ko kayo nakita. Ngayon, nakikitaan na tayo sa mata. Mata sa mata. Kamusta kayo dyan sa mga bahay nyo? Ang sarap ng upo nyo, di ba? Ako tong nasa taas ng puno. Huy, 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 walang ganun. Kapag nakaakyat na sa puno, mano-manong pipitasin ang mga bunga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Abot ba? Kaya ba ng 1,000 today? 10! O, diba? Tama ang chismis. Tama ang lumabas sa tawas. Madaling pitasin ang makapuno o buko. 1 down, 2,000 to go. Woo! Heads up! Ito pa pangalawa. 1, 2, 3, 4, 9, 10. 2 down. Dito naman tayo sa kabila. Ay, hindi. Hindi kaya. Dito na lang tayo. Huwag tayong magmasyadong ma-ambition kasi unang beses mo palang umaakyat ng puno, ma. Huwag ka masyadong bida-bida. Good job, Divine! Pero teka, sumakses kaya siya sa pagkuha ng makapuno? Ang makapuno ay isang abnormality sa bunga ng niyog. Kumpara sa normal na niyog, mas makapal ang laman nito at mas malapot o halos wala ng sabaw. Kasama natin si Kuya Osho. Paano ba malalaman kung makapuno? Ang sigurado makapuno dito, ang iba ay pinipitik pag nabalatan. Pinipitik. Ngayon, ikaw may kumakalan. Malapot yung galaw na kanya. Ay, oo nga. Diba? Wow! Ang ganda niya, mga kapuso! Parang sing-puti ng snow sa loob. Malaman. Ang makapuno, perfect daw na sangkap sa sinukmani. Una munang gagawin ang latik. Sa isang kawali, pakukuluan ng gata hanggang sa magmantika ito. Matuyo at maging latik ito. Kapag naluto na ang latik, isi-set aside muna natin ito. Ano ang ating next na gagawin, Ate Marisa? Unahin po muna natin ang gata. Sunod na ilalagay ang asukal. Tutunawin ito at saka lalagyan ng vanilla syrup. Then, lagay po natin ang ating malagkit. Ayan na. Yan na po yung mahirap na luto. Na part. Tutulungan kita dyan, Ate Marisa, kasi alam ko matigas yan. Ito po ba ay kailangan tostado? Opo, dapat po siya igang-iga para nandun po yung kunat. Huling ilalagay ang ginadgad na makapuno. Bango. Naaamoy ko, Ate Marisa, yung vanilla. Opo. Bango. At saka alam mong fresh na fresh ito kasi ako yung pumitas nito eh. Ako yung makit ng puno eh. Fresh to. Sa mahinang apoy, walang tigil itong hahaluin hanggang sa makuha ang tamang texture ng kakanin. Atin pong in-inin ng konti. In-inin. Para po yung kumunat siya. Makalipas ang ilang minutong paghahalo, luto na ang sinukmani with makapuno. Kunin natin yung may latik. Kasi masarap yung may latik eh. Nakakapanghamon. Masarap. Sobrang sarap. Alam mo, tamang desisyon ito.
Tamang-tamang desisyon itong pagkain ng sinukmani. Baga! Sarap. At yung ating makapuno, isama natin sa ating portion. More makapuno. I love kakanin. Sarap. Ay, Diyos ko Lord! Pagkatapos manghuli ng katang, sulit naman kaya ang lasa? Tikman na natin ngayon itong ginataang katang. Ginataang katang. Timing. Tikman ko nga muna yung sauce. Ay! Lasang-lasa mo yung aligi ng katang. Kahit maliit siya, ha? Ay! Diba, in fairness, kahit maliit siya, mataba siya, ha? May aligi. Oh. Tingnan mo, oh. Ganun daw kumain ito. Bubuksan mo, tutungkabin mo siya, tapos sisip-sipin mo na. Sup-sup lang daw. Sarap. Mahirap lang hulihin at saka kainin yung talangka. Pero flavor-wise, worth it naman. Kasi talagang malasa siya kahit maliit. Winner! Sa pagbisita sa bayan ng Malvar, natuklasan natin na bukod sa mga kilala at nakasanayan ng putahe sa Batangas, may mga naghihintay pa palang matikman at ipagmalaki ang bayang ito. Tamis! Ito matamis. Ang mga sangkap mula sa biyaya ng kalikasan, lalong pinasasarap ang mga paborito nating putahe. Winner! Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.